We lift your name. Bless your name, Lord. We bless your holy name, Jesus. Such a wonderful name. You are great and you are awesome, Lord. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Says I will sing. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, I will sing. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, I will sing for you alone. Forever I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, yes you are. How beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Your name above every name, beautiful name, oh Jesus, above every name, above all, God, that is who you are, and we worship, yes, we worship you, oh Jesus, Jesus, Jesus. We worship you, we worship you. Name above every name. Every knee will bow and every tongue confess you are Jesus, our Lord. Yiri asiri alala mande, yiri alala bashura bokuro namande. We worship you, we worship you. You alone are worthy, Lord. We bring to you our worship and
give to you our praise, and we give you all the honor, and all the glory belongs to you. Hallelujah. Might be in the world, people are remembering what you have gone through for the days that leads to the end of this month, to which we are remembering your sufferings, the way people have treated you. But all those ugly things that did happen to you, Jesus, you still come out as our beautiful Savior. That is who you are, God. Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Such a big work that you have done for each and every one of us. And we know without you we are nothing. Without your saving grace, without your redemption, without you purchasing us back to you, we are nothing. This life is a wasted life. But you pull us out and you bring us back to you. And you keep on doing what you want to do for us. That is to save us from any harm. Because your plan is not to harm us, but to prosper us. That is why tonight, God, I pray that you'll continuously open up everything from the inside out. That we will be concerned, Lord God, of our walk with you, our relationship with you. That we cannot discount you, and we cannot even limit you. You are our God. You are great. You are awesome. You are mighty. You are powerful. That is our Savior, Jesus. And I thank you, God, for loving us first. We know we cannot even compare our love with your love. It is just a stubborn and tough love for us. But by the same, you have loved us. Great love that you continuously show us. Maraming salamat po, Panginoon. Grabe ang pagmamahal mo sa aming lahat. At sa grabing pagmamahal na yan, binubuhos mo ang iyong kapangyarihan para maisalba kami sa anumang pangit na pangyayari sa buhay nito. At lumabas kaming mananagumpay. Kahit na anong harapin namin, alam namin mananagumpay kami. Kasi ikaw ang lumalaban para sa amin. Kaya nga we can really say we are an overcomer. And we are already victorious and triumphant in you. Thank you so much, Lord God, for everything that you have done. And for everything that you still will do for us and through us. God, gamitin mo po kami. And give us, Lord God, the heart. Not us staying safe, but others to be saved. God, I pray that we will have the heart to win more people to you. Because we know other people's life, we also are holding the key for their salvation and for their redemption. So have your way in each and every one of us. This church, God, I pray that we will have the heart to bring more and more in your kingdom. That there will be more citizens, that there will be more believers, that there will be more disciples. There will be more and more who will proclaim and declare Jesus is Lord. Maraming pong salamat, expecting the heavens to be open and the power of God to be more available to each and every one of us to bring such supernatural works that will be manifested in us and through us. There is power available in you. Just have your way and take your place in each and every one of us. We commit to you our evening, this night of our service, the midweek service. Be blessed, be honored, be glorified. We love you, Lord. We thank you. We are already blessed. In Jesus' name we pray.
Amen and amen. Hallelujah. Good evening po sa ating lahat. Welcome sa Life and Peace Believers Community. Hallelujah. Well, magandang gabi sa ating lahat, mga kasama, mga kapatid, mga kapamilya, kapuso, kadabarkads, lahat na. Okay, so we are here once more and enjoying the heat of the summer. Napakainit ng panahon. Ito yung panahon na I'm melting. Parang lahat ng pupunta mo, you cannot escape the heat. Mag-aircon ka, paglabas mo sa labas, ganun pa rin, mainit pa rin. Humid, so humid. Well, the summer is real, but Jesus is more real. Amen. Okay, so this is the last Wednesday of the month of March. So we will be entering April next month, sa Monday na. So, grateful tayo sa Panginoon na we survived March. We survived March. Well, ang daming mga ganap, pero sa totoo lang, ang buwan na ito ay buwan ng mga kababaihan. Do you know this? This month is month of the Women's Month. So, we celebrate the women's, their wives, sa lahat ng mga kababaihan. At din ngayon Fire Prevention Month ngayon I don't know, pero meron ba mga sensationalized na sunog ngayon na nangyari? Wala naman masyado. Somehow, people have already have the skills to prevent such paano yung mga paano yung gagawin, paano mag-respond. Well, people are getting wiser, and I pray that the church is more wiser. Dapat yun tayo Tayo mga nandito sa loob ay kailangan mas matatalino. Okay, so ilan po mga paalala sa buwan ng Marso, ilang araw na lang kasi tapos na. This coming Saturday ay men's fellowship. So siguro dito na lang tayo Gusto niyo bang umalis? Traffic, pwede naman tayong magbisikleta. Kasong init. Inisip ko yung init, parang ayoko lang lumabas. Okay lang pagpawisan, wag lang masunog, Iba yung tostado ka, sana initan ka lang Iba yung toasted Yung feeling mo na, sabi ko nga, magkahiwalay na yung kulay mo, nagmamaneho ka pa lang. Yung kulay ng braso mo, magkahiwalay. Kahit maglagay ka rin siguro ng arm sleeve tagos pa rin yung init Okay, so this coming Saturday, lahat ng mga men's, again, it's 8 in the morning, magkaroon po tayo ng ating fellowship. I believe we have a lot of things to share with one another to strengthen our
status are being men in the house and also being man of God. So, mainam po na naintindihan po natin yung mga bagay na ito. Gusto ko nga mag-series sa men's kaso mas maganda nga, may series tayo, no? Para maganda, magsiseries nga ako sa mga kalalakihan para somehow, hindi naman mahaba yung series na yun. As in, we'll just know what is it being a man. No? Kasi kung nagdi-devotion tayo, you will notice God is very, very specific with men. Diba? Sa Book of Numbers, sa mga tribo, ang mga pinili, kalalakihan. No? Hindi naman pinili ang mga babae. Ibig sabihin, there's such significance ang mga lalaki sa Diyos. Kaya kailangan ma-unearth natin ito. Ma-discover natin yung mga mysteries and secrets of God. Why is that we as men are so important to God? And what is our role in this end time? Kasi the world is not is not getting any better. Everything is coming to distraction . Parang ang bawat pag nakita mo, parang wala ka na makitang beauty na masyado na natatabunan ng mga ugly things. But again, there is still the beautiful in us as men na gustong mag-surface si God doon sa mga kalalakihan. So this Saturday, lahat po ng mga kalalakihan, siguro magme-message na ako. Holiday naman, siguro pwede naman mag-half day yung mga may leave pa naman. No. Yan yun na yung double pay. Wala naman double pay sa ibang bansa . Dito lang sa Pinas yun. So pwede naman, mananawagan tayo sa GC natin at may mga personalized na messages. Okay? So, yun po yung ating gagawin sa Sabado, Men's Fellowship. And then Sunday, since Sunday is the Resurrection Sunday, we will also have our Communion Sunday. So, traditionally, ang church, sineselebrate talaga yung Resurrection Sunday. But again, there is always a message why it is being brought back. Why we need to remember such kind of event na ine-expose tayo sa importance nung ano yung nangyari doon, ano ang meron para sa atin doon. Okay, so that will be on the 31st. 31st na, no? Bilis. Tapos April 1 na tayo. Well, i-adjust po natin yung prayer and fasting natin. It will not be in April 1 to 3. It will be in 8, 9, and 10. Okay? Para take note nyo po yun, April 1 to 3 dapat yan. Pero i-move natin ng 8, 9, and 10. Okay? So, yun po yung ating schedule ng prayer and fasting. Kayo, anong sa ladies? Ha? 8? Hindi, Monday yun. April 6 ang ladies. Okay. So, yun muna. Makikita naman natin sa announcement yan. Ipopost naman ni Casey yan sa ating GC at sa ating Facebook page. Okay? So, let's move. Paalala rin pala yung ating family summer saya this coming June 15 and 16. So we are accepting payments. We are accepting payments and kung nagsusubi, mas maganda para hindi one time, big time. Mahirap po kasi minsan yung malakihan ni bigla . So mga kayang mag one time, big time, walang problema, okay lang yun. Pero if we wanted to somehow ease the burden of paying, then mag-save na paunti-unti. Para at least kung magkulang konti na lang idadagdag. So June 15 and 16 po yung ating summer saya. Meron kaming kasamang maingay. Yan po yung apo namin.
Kausap na siya. Hola, please quiet ha. Okay, 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 okay. Okay, so let's proceed with our series. Grace, pwede pa kayo palitan yung pwede bang gawin mo 24 yon? Kasi kanina ay ginagawa ko yan habang nasa kami. Yung lang, yung title, sa yan. Gagawin mo lang series number 24, hindi ko napalitan yan eh. So, yan pa rin po tayo, nandiyan pa rin po tayo sa Principles of God's Kingdom, series number 24 na po yan The Kingdom Concept of Keys. Alam niyo, napaka-interesting po ng susi. Di ba, napaka-interesting ng susi? Because somehow, when you have a key, somehow it is a power to you to open up something, di ba? Pag may susi ka, sasakyan, susi ng sasakyan. Pag ikaw may hawak niyan, ibig sabihin, nobody else can open it unless there will be a thief who tries to steal it from you. But again, they will use another key, which is an illegal key. But when you have the key, there's such power in you, means that it also means ownership. When it is yours, it's yours. So, ang mahirap dito, meron kang susi, pero hindi mo alam gamitin. Ibig sabihin, para bang yung sabi ko nga, dami-dami mong susi, pero hindi mo magamit kasi hindi mo na matandaan kung saan mo gagamitin. Nagbigay ng maraming susi ang Panginoon, pero hindi mo naman alam kung saan mo gagamitin yung susi. You are at a loss, then the key is not, it's not useful anymore for you. Kaya maghahanap ka ng, ano ba yung tawag doon sa mga nagsususi? Locksmith. So yung mga locksmith, kailangan papuntahan mo yung kung saan yung may susi mo na hindi mo mabuksan. Marami kang susi pero hindi mo nga mabuksan yun dahil hindi mo na nga alam ano susi. But again, you don't need to have a locksmith. But when you have been given a key or keys, you should know where to use it and how to use it. Okay? Ngayon kasi napaka-high-tech na ng mga susi no? Minsan voice command na Voice command na, open. Tapos iba, digital na. Iba, naka-wifi pa, no? Yun ang mga susi. Ibig sabihin, you own it and you have the power not to open it or you want it to be remaining closed. Pwede mong sarado yan. So, pag sinabing susi, pag binigyan ka ng Panginoon ng susi, ibig sabihin, it is, God is giving you the rights to use it for your advantage. Okay? Ang problema, ang mga mananampalataya ngayon ay at a loss. At a loss in a manner na God has already given the keys, and while holding the keys, we have not known how to use it wisely or how to use it properly at the right time. Kaya nga, still in our life, there are still areas in our life that are locked. And that we miss the benefits of enjoying what is supposed to be enjoyed. Keys are very important. So, dito, sa John 8:31b to 32, this is a very important key for each and every one of us. Jesus said, this is Jesus saying this, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Ibig sabihin, you are so close to me and you know everything in me. Then, pag alam natin ang mga katuruan niya at napruweba natin tayo mga disipulo niya, then you will know the truth, and the truth
will set you free. Now, how many of us, itong ginagamit ng demonyo, may susi rin naman ng demonyo, nilalak niya to eh. Pero sa atin, gusto ng Panginoon, buksan natin ito. Because when we are holding His teachings, and we are not ignorant about it, we are not forgetful hearers of the word, then we are a disciple who has been enjoying freedom. Because we know the truth. So when we know the truth will set us free. Pag alam natin ang katotohanan nagpapalaya sa atin. Ano ba yung mga katotohanan yan? Doon sa mga tinuturo niya sa atin. Kung itinuro niya sa atin, tayo'y ligtas na, then ligtas na tayo. Kung tinuro niya sa atin, kinanta natin kaya, beautiful Savior. Kung tinuro sa atin ng Panginoon, siya ang magandang tagapagligtas natin. Ibig sabihin, walang pangit na mangyayari sa atin o magte-take over sa mga buhay po natin. So, we know the truth. If we know the truth that we already receive healing, di ba? 1 Peter 2:24, by His stripes we are healed. Sa Isaiah, by His wounds and stripes we were. So dito, we are. Present na ba yan? Di ba? It's already present. So, maintindihan po natin na ibinigay na sa atin yung benepisyo. So we just need to unlock these things. We are not enjoying things because the truth has been naging aloof sa atin. Locked pa rin. So, the more we know and we hold on to His teachings, we know that we will be set free. Sa simbahang ito, I believe, hindi naman tayo nagkulang. Lahat po tayo dito tinuturuan, mga kabataan, mga bata, mga may edad. Natuturuan naman po. Ang problema is that when we are holding the keys, we are still depriving ourselves to use it. Diba, katulad na lang, binigyan tayo ng name above every name, Jesus Christ. And why we are not keen in speaking the name of Jesus over our situation? When we know when we speak the name of Jesus, there is a release of power. Na in Jesus' name, you shut up, devil, and you have no business in my life. You have no business in my family, in my son, in my daughter, in my body, in my finances, in my relationship. In Jesus' name, you have no right to withhold the blessings that are already given to me. So when we know the key, it will really set us free. It will set us free. So, mga kapatid, ang problema, yung nga na hino-hold, tayo mismo yung nag-hold. Or mas masasabi natin, alam natin, pero hindi natin alam. Ano ba yun? Tama ba yun? Alam natin, pero hindi natin alam. Anong problema yon? Ibig sabihin, pasok dito, labas lang dito. Yung kanina, yung devotion kanina, maraming katotohanan yun sa aklat ni Lucas eh. Binigyan ng pansin yung mga kababaihan. Kung ano yung ginagawa nila. Kung paano sila nagiging tulong. Diba? Tapos, may account doon na yung kay Luke, puntahan na nga natin. Luke, ano ba yan? 7? Ano yung text mo kanina? Luke
Luke 7 ba? Hanggang 8. Maikli lang yun eh. Yung sa woman na umiiyak, na ginamit yung buhok niya para pamunas at pinahiran siya ng yung oil. Tapos, yung pariseo, ang reklamo, bakit hindi sinuway? Kaya ang sabi ng Panginoon, pumasok nga ako sa bahay nyo. Wala man lang nagugas ng paa ko. Siya umiyak, pinunasan ng kanyang buhok, ang iyak ay yung luha na pumatak sa kanyang paa. Tapos, wala man lang sa akin humalik. Pero ang babaeng ito, mula nang dumating ako, hindi tumigil sa paghalik sa paa ko. Tapos, hindi niyo ako inanoint yung ulo ko ng oil, pero siya, inanoint niya yung ang ulo ng Panginoon. So, yung pagdating sa verse 47 dito ng chapter 7, sabi niya, therefore I say to you, her sins which are many are forgiven, for she loved much. The woman knows how to use her key. So, anuman yung meron sa kanya, hindi siya nanginayang. Anuman ang sabihin ng iba, hindi siya naantig. So, sabi nga nun, but to whom little is forgiven, the same loves little. And then, pagdating sa chapter 8, dito yung mga babae na support. Mga bagay na ito, they know what it is to use the key. Kasi itong mga pariseo, sila Simon. Simon ba ito? Pumasok siya sa bahay ng isang pangalan ay Simon eh. Simon. So, kung iisipin natin, kahit na nandiyan dyan ang Panginoong Hesus, kung hindi mo naman ipaprompt ang Panginoong Hesus makialam sa iyo, wala kang aksyon sa buhay mo para sa Kanya. Wala rin siyang gagawin. Kaya nga, di ba, sabi ng, you draw near to me, and I will draw near to you. Bakit kaya sinabi ng Panginoon yun, when you draw near to me, I will draw near to you? It is because, when you use your key, I will open it to you widely. Pag ginamit mo yung susi mo, at alam mo kung paano ma-unlock ito, then when you have used it wisely and kumbaga talagang tamang-tama, rightly, then the Lord will cause that situation in your life na makialam talaga, si God talaga, Jesus talaga, yung mag-take over sa situation, mag-take control. So again, the keys that God has given us are all very important. We just need to know how to use it. So this evening, pag-uusapan po natin yung mga karakter ng mga susing binigay na sa atin. Pero just a review, balik natin doon sa just a review of what the keys represent to us. Yan. The keys represent, unang-una, it represents authority. So pag meron kang susi, otoridad yan. Pag may susi ka, may access ka. Okay? Pag may susi ka, may ownership ka. Pag may susi ka, may control ka. Pag may susi ka, may authorization ka. Ibig sabihin, kung sa special power of attorney to, SPA, authorization. And then, the keys also represent power. Pag merong susi, kapangyarihan yan. Now, yung Matthew 16:18, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So that is power. And then, the keys also represents
freedom. Kalayaan. Because the more we use the key, the more we are being taken out of our difficult situations. So yan po yung 7 representation ng susi. But this evening, we'll talk about the 7 characteristics of the keys we have. Yan. Mga katangian ng mga susi na nasa sa atin. Okay? Dapat mas alam natin ito, mas kilala natin kung anong meron sa atin. So unang-una, keys are laws. Ang mga susi ay mga batas. So, you just don't use it na walang pakundangan. May batas din yan. They are fixed. Okay, they are fixed. They are reliable standards that never change. And when used correctly, they always work. Okay, so kapag tama ang pagkakagamit ng susi, nasa ayon sa kumbaga yung pamantayan niya, it will work for us. It will be for our advantage again. Kapag alam natin yung susi at alam natin kung paano gamitin, parang di ba tayo natatanda mo yung meron tayong double lock. Tapos ang susi ay isa lang na. Sila ba yun? Isa, dalawa. Isa lang. Pero yung susing na yun, siyempre pag yung katulad sa atin ngayon, pag iniikot mo siya, isang ikot, malalak mo na siya. Pangalawang ikot, madodouble lock mo na siya. Pangatlong ikot, mas malalim ang pagkakapasok niya. So sa pag hinugot mo yon, kahit anong sira ng gustong sumira, mahihirapan kasi parang ibinaon mo yung pinakalak na niya. So it will always work for us. It will bring us to security and it will bring us to a much better place. Kung kailangan natin makapasok dun sa presensya ng Panginoon, when we know the keys that are lost to us, batas sa atin yan, alam natin na it will always be for our benefits palagi. Mga benepisyo para sa atin. Hindi naman po binigay ang mga susi para lang basta-bastang gamitin. Kaya nga dapat mabubuti tayong stewards eh. We are supposed to be good stewards. Dapat yung binibigay sa atin, iniingatan natin at ginagamit natin ng ayos. Pero parang sa totoo lang, ang ano natin ang problema sa atin binibigyan tayo pero iba-ibang pinagagamitan natin. Di ba? Parang yung kutsara pangkain. Pero ba't nakikita mo sila pinanghuhukay sa garden? Amin. Tapos ang tong, ginagamit sa pagluluto, di ba? Pag magte-turn ka ng mga nilulutong piniprito. Pero bakit ginagamit pag may patay na daga? Hindi yan ang batas eh. Mali, di ba? So, pag ganun, contaminated na siya, wala na siya. As in, wala na siyang use. Naintindihan nyo? Kaya nga, kung alam natin yung binigay ng Panginoon, may batas talaga siya. Hindi mo pwedeng basta lang ang gamit niyan. Okay? Keys are laws. Pangalawa, keys are principles. May mga prinsipyo. So we gain access to the systems that make the kingdom of heaven work. So when we have the keys, now we can unearth the principles of the Lord of the kingdom of heaven. Ibig sabihin, God will pour out the do's and the don'ts. So it will work for us and we are gaining access to the benefits of heaven that we can enjoy here on earth. So kapag meron kang mga susi, ang prinsipyo niyan, mga prinsipyo niyan ay para ma-enjoy natin kung ano ang langit dito sa lupa. Bakit kasi hanggang ngayon,
ginagamit na dasal yung model prayer, di ba? Pero sa totoo lang, binigay yung model prayer na yon para pinupur out ni Jesus yung heart ni Father. So, sinabi ng Panginoon, di ba, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive our sins as we forgive those who have sinned against us. Diba? Yung mga, for yours is the kingdom and the power and the glory forever and forever. So, bakit yung mga prinsipyo binibigay sa atin para hindi gawing parang, ano ba to? Literal masyado. Para mabuksan mo pa kung ano ang meron doon. Sa totoo lang, marami akong nadidinig. Sa panahon ngayon, ang daming revelations, daming kapahayagan. Makinig ka sa ibang mga preachers, you will receive. Kasi ako, pag nakikinig ako ng ibang preachers, I just wanted to receive something. Not because something new, but it's something truth. The principles are not far from the truth of the Word of God. Kasi maraming prinsipyo, para lang masabing maganda, ginawaan ng magandang salita. Kaya sumikat ang TikTok Dahil maraming di ba, pinaplash yung mga sinasabi ng preacher. Wala namang masama doon, pero supposed to be what is in the truth should be the one that was spoken. Because those are principles that we are supposed to live by. So, the keys, may karakter yan. Yan yung prinsipyo. Pangatlo, keys are system. Okay? Sistema po ang susi. Hindi po siya basta-basta nga. Okay? Tingnan niyo po, we disrupt the systems and you disrupt the government. Destroy the systems and you destroy the nation. So kapag wala talagang patutunguhan ang ginagawa at wala ka doon sa linyada ng tamang pamamaraan, then you are not helping yourself, but you are bringing disruption or distraction sa buhay mo. That is why keys are system. Kailangan kapag hawak mo yung susi, alam na alam mo paano ito gagamitin ng maayos. Kasi di ba, even though mabait ang Panginoon talaga sobra, marami kasing mananampalataya or masasabi natin preachers na ginagamit ang susi sa hindi sistema ng langit. Ginagamit ang susi para kumita. Pero nasa katotohanan pa rin yun, di ba? Kasi there are hirelings. Ibig sabihin, they need to be paid because of what they do. So, mainam na alam natin yung susi. Kaya, mainam din na yung mga susing yan ay nasa ayon sa kalooban ng Panginoon na gagamit. Next, keys activate function. So, ang mga susi ay na-activate din yung mga function. So, sabi nga nun yan, the keys of the kingdom activate heaven, so that we can fully enjoy our rights and privileges as kingdom citizens. So, when we have the keys, we activate, we power on yung mga functions. Now, katulad ng healing, that is a privilege. Yung blessing, that is our rights. Now, if we have the keys, we know it will always activate those things that are supposed to be enjoyed by us, the rights. We are rightful for the blessings and we are privileged for the healings. So meron tayong ganon as kingdom citizens, ma-enjoy po natin ang mga bagay na ito. So ang mga susi, ina-activate niya po itong mga functions nito. Hindi dapat siya dysfunctional, kundi functional for our part. Okay?
So yan, case activate function. Number, 1 Timothy 6:17. Sabi nga nun, command those who are rich. This is another key. Sabi nga nun, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. No, dito, ang susi dito, not to be arrogant or putting our hope in wealth. Okay, that is the lack, ay lalak natin. But ang dapat ini-open natin, i-unlock natin yung hoping in God. Pag-asa sa Panginoon. Maraming Kristiyano, di ba, na kapag sumasadsad ang buhay, naiiba yung focus. Ang nangyayari, they work hard for the money, they are not working hard on their faith or hope in God. To which, sabi ko nga, ang Panginoon kasi, pag nagbigay, bigay talaga di ba? Talagang as in, blessed ka talaga. Bakit niya sasabihin na i-consider mo yung mga ibon na hindi naman nagtatrabaho, pero kumakain sila? Your heavenly Father feeds them. Now, tayo, na oo, tao tayo. Ibig sabihin, we are more than these birds or these animals. Sabi niya nga, you of little faith. Bakit nag-aalala ka? Bakit ang liit ng pananampalataya mo na alam mo naman may pag-asa sa Kanya? Kapag tayo sumasadsad, ito'y dahil sa we are misusing the keys. Hindi yun yung function niya, pero sa iba natin ginagamit. Kaya nga nada-divert tayo sa, minsan, ng panloloko, pagnanakaw, diba? Yung hindi ka na pumapatas. So, ganyan kasi, kaya tinuturuan, sabi nga nun, yung salitang ito, command those who are rich in this present world. Salita ito ng Panginoon para sa ating mga mananampalataya. Alam niyo po ba yon? Kasi walang ibang pinagyaman ng Diyos kundi yung mga niligtas ng Diyos. Amen? Ikaw at ako ay niligtas ng Diyos. So we are all considered rich in this present world. So kapag nasa Panginoon tayo, mayaman na tayo. Pero ang problema, bakit ang yaman ay nagiging mailap? Kasi nga yung susi, hindi na gagamit sa tamang function ito. Hindi na-activate sa tamang function. So, we need to learn how to put our hope in God. Kasi yung susing ito, yung pag-asa sa Panginoon, ibig sabihin, wala kang ibang titingnan, hindi ang Bombay, hindi ang mga nagpapautang, hindi yung mga kung ano-anong mga schemes na easy to get money or yung mga schemes na get rich quickly. These are not the things that will bring us a wealth that will be enjoyable. So the Lord is just reminding us, you want to activate o mag-activate yung function ng key mo, gamitin mo sa maayos. Dito lang sa talatang ito, pinapaalala niya, umasa kasi sa akin. Wala namang ibang sasabihin ng Panginoon. Pag alam mong naghihirap tayo, ibig sabihin, wala yung pag-asa natin sa Kanya. Ang pag-asa natin sa ibang bagay. Maasa tayo sa employer natin. Ginamit lang sila ng Panginoon para meron tayong natatanggap ngayon, di ba? Kaya, masama na binigyan ka ng Panginoon ng blessing, pero naging curse sa'yo kasi nga,
hindi mo inaayos ang paggamit ng susi. Binigyan ka ng blessing ng Panginoon. Okay, bless ka, binigyan ka ng trabaho, kumikita ka. Pero yung pagkita mo ay naging pamamaraan para makalimutan mo siya. Ang pag-asa mo ngayon, yun ang employer mo. Alam mo naman, ang Diyos ang nagbigay ng employer sa'yo. Pero sa totoo lang, siya talaga yung pinaka-employer mo. Amen? So, in this case, yung salitang asa sa Diyos, ay talagang gusto niyang maging buhay sa atin. Kasi susi ito para mag-function siya, para yung heaven ay talagang maranasan dito sa earth. Okay, number 5 is this. Keys initiate action. Ang susi ay nag-i-initiate ng mga galaw o kilos o movement. So the keys of the kingdom, when we know how to use them, initiate action in heaven. Kung hindi natin kayang ma-resolve ng ating mga sarili, alam natin, dapat gamitin yung susi para maging, ito yung talagang literal, na maging kakampi natin ng langit. Hindi si Ray Langit. Kakampi natin talaga ang langit. Nagbaback up sa atin talagang ang kalangitan. Ibig sabihin, wherever we go, when we know how to use the key, it initiates action. And the action is from heaven that will be manifested here on earth. Kasi alam naman natin, sa presence ng demonyo, when we know we have the key, we can initiate action from heaven to sweep the works or melt the works of the enemy in our lives. Yung atake ng demonyo minsan sobrang hindi lang sabi tama ba ang term nito? Yung para bang hindi ka na makakalaban, ganon. May message sa akin ganyan. Sa totoo lang, parang hindi na po ako lumalaban eh. Sabi ko, nakakalungkot bro. Nakakalungkot bro kasi binigyan tayo ng susi ng Diyos. Hindi mo lang alam gamitin yung susing yan. Sabi ko gano'n, meron ka magandang trabaho, binibless kayo, pero suddenly, lumayo ka. And then, para ka na-torture kasi, nagkaroon ka na ng open space para sa enemy to move and to work. Now, pag may ganong opening ang demonyo, dahil nasa iyong susi, pwede naman saran, di ba? Tama? Ang problema, yung susi hindi ginagamit, kaya walang aksyon ng langit na makialam dito sa lupa. So, ang normal na atake ng demonyo sa mag-asawa at sa mga pamilya. Hanggat maaari, ayaw niya tayo mag-function as one unit. So, kaya may mga dysfunctional families, may dysfunctional marriages. At kahit na ipilit mong mag-unite kayo kung wala ang Panginoon at ang susi ay naibinigay sa atin ng Panginoon ay hindi natin ginagamit ng maayos, sira talaga tayo. Masisira talaga tayo. Kaya, kung alam natin kung ano mga binigay ng Panginoon sa atin, gamitin natin yan para alam natin kumikilos ang kalangitan para sa ating advantage. Number 6. Keys are the principles by which the kingdom of God operates. So you want the kingdom of God to be at work in your life and through your life, then the keys that God has given us, yun po yung ginagamit. Not only are keys, principles, but specifically keys to the operation of the kingdom. They give us access to the blueprints. Ibig sabihin, mas alam natin kung anong gustong mangyari ng Diyos, the schematic, the flow charts, so that we can understand and appropriate the inner workings of the kingdom of heaven. So we are not
going to be ignorant anymore of the power of God, the capacity of God, the ability of God in our life. Because we have the keys. Yung mga bagay na gusto niyang dalhin sa atin habang nandito tayo sa lupa, gusto niyang madala sa atin. Basta i-prompt lang natin siya, Lord, I lose this. I lose this from you, bring it here in me. So, keys are the principles by which the kingdom of God operates. And number 7, keys cannot be substituted by feelings, emotions, wishful thinking, or manipulation. Okay? Tandaan niyo po ito. Isa ito sa mga karakter na mahalaga. Ang mga susi daw ay hindi pwedeng palitan ng damdamin, mga damdamin natin, o yung mga, ano ba to? Yung wishful thinking, yung mga pangarap na walang sa katotohanan. Kasi si Lord kasi nagbibigay din ng mga dreams natin eh. Or manipulation, parang gusto mong i-twist. Yung gusto mo, etong susi ko eh. Hindi yung susi niyang Panginoon na ginagamit natin. Susi natin ang ginagamit natin. Hindi po pwedeng ganun. Lord tataya ako sa loto. Ang malaki ang bigayin sa loto, Lord eh. Di ba sabi mo, Lord, i-bless mo ako. Susi ba yun? Sinabi mo sa Panginoon na i-bless ka niya dahil tataya ka sa loto. Hindi pwedeng gano'n, mamanipulate mo si Lord na ibabalik mo sa Kanya ang salita mo pero gagamitin mo sa kasamaan naman yung na hindi naman niya gusto at kalooban. So we cannot do that. The case that God is giving us cannot be substituted. Whatever God has given us, yun lang dapat ang paggamitan. Okay, so you can wish and feel and beg and plead all you want. But without the right keys, you will still be locked out of all the things God promised you because feelings don't open doors. Keys do. Hindi po yung damdamin ang susi. Ibig sabihin, you have the Word of God. Di ba sabi ko sa inyo, ang keys ay ang scriptures. Na-take up natin to 2 Wednesdays ago. Keys are scriptures. What God had already said, kung ano man na nasabi na ng Diyos, yun na yun. Huwag na nating gawan pa ng, kasi magaling tayo sa manipulation, yung para mga bata lang, no? Na para makakuha ng gusto, dadalhin sa iyak, gano'n, magngangawa, hindi mo ginawa yan, wala pa. You cannot do that to the Lord because God has already given us the principles, the scriptures, that these are the keys for us to unlock the resources of heaven, the power of heaven to be available for us, and to unlock or to lock the works of the enemy over our lives. So, ang mga susing ito na binibigay sa atin ng Panginoon, para maging maganda naman ang buhay natin. Na para makita rin ng maraming tao, the kingdom of God has already come. Alam nyo, kaya pwede naman kasing ang mga tao maliligtas dahil maraming magaling magsalita, mag-share sa tao, sa kapwa-tao. Pero mas magandang maligtas ang mga tao kung nakikita nilang totoo pala ang Diyos sa mga mananampalataya at Kristiyano. Dahil alam nilang gamitin yung mga susi. Sa simbahan, tayo po yung may mga susing binigay ng Panginoon. Ikaw, ako, tayong lahat, walang exemption dito. Pero ang tanong, paano ba natin ginagamit ito? Baka mamaya, yung mga susing yan ay hindi naman talaga nating ginagamit sa maayos. Or, worse, hindi talaga natin ginagamit. Kasi pwede namang you abuse it or you don't use it. When you abuse it, ibig sabihin, gusto mo lang advantage for yourself,
But you know, hindi yan magtatagal. May hangganan yan. Pag hindi mo naman ginagamit, ikaw din naman ang talo. Wala kang pakinabang, wala kang makuwang ganansya. Wala. As in talagang you are deprived of the best of heaven while here on earth. So, mga kapatid, tingnan niyo po dito. In the kingdom of heaven, everything is reversed. Okay? Reverse. Ito yung madalas sinasabi ni Selen, kaiba ang ng kaharian ng Panginoon. To get ahead, you must do the opposite of what you do in the world. Di ba? Kung gusto mong maging nasa top, hindi ka magfo-flow sa world, kundi gagawa ka ng mga bagay ayon sa gusto ng Panginoon. It is always reverse. Instead of getting, gusto mo lang kumuha ng kumuha, you give. Instead of hoarding, you release. Instead of grabbing, you give up. Kasi maraming Kristiyano gusto, niyayakap lang kung ano. Kundi, give up mo para makakilos ang Panginoon. Instead of hating, you love. Instead of every man for himself, you show first regard to others. Ibig sabihin, you become a concerned one when you have the keys. Because when you are holding the keys, it brings something that brings heaven really here on earth. Ikaw at ako, maging responsable dito. Ang mga susing binibigay po sa atin ng Panginoon ay para maging maganda yung takbo ng ating pananampalataya dito sa mundo. Dahil talagang gusto niya maging joyful tayo eh. Because in the face of many pains and hurts and struggles and battles, when we have the keys, alam natin na we can reverse the situation for us. Instead na ang sitwasyon natin ipalubog, mas inaangat tayo ng Panginoon when we know how to use the keys. Hindi po tayo nawawalan. Kaya nga mas maganda, ako, sabi ko, Lord, pag ang mga mananampalataya ay hindi mo na nasasaktan, ginagawa mo, kinikiliti mo na lang sila. Delikadong lugar yan. Dahil hindi nila malalaman kung paano nila gamitin yung mga susi. Kaya sa simbahan, huwag kayo mag-expect na palagi ang pastor ay kikilitiin tayo. Sasabihin talaga sa inyo, oy, mag-tights ka. Hindi ka nagtatights, kaya siguro ganyan buhay mo. Oo, meron kang negosyo. Pero ang laki naman problema mo sa negosyo mo. Kinalimutan mo na ang Diyos. Kaya minsan, kahit sa chat minsan nagiging intentional na ako. Bro, tigilan mo na kasi yung pagtatago. Kasi habang nagtatago ka, nagtatago din si Lord sa iyo. Hindi nag-show up si Lord. May susi ka eh. Ba't ayaw mong gamitin? Minsan sa chat, may mga dinidiretso na ako eh. Sinasabihan ko na, pwede ba? Unahin mo muna itong dapat mong gawin para sa Kanya. Oh, siguro ang dating ko, parang pa lang ako, concern lang ang dating ko, pero sa totoo lang, galit na ako. Nagagalit na ako. Pero kung hindi makikinig, again, wala na akong magagawa. Dahil ang susi ay hindi talaga gustong gamitin ng maayos. Oo, hindi lahat ng mga bagay madidinig nyo sa akin. Pero kaya nga kayo may devotion araw-araw eh. Mas madidinig nyo yun sa Kanya. Susi yan eh. Ako na-appreciate ko yun. Katulad kanina yung Proverbs 12 verse 1, nabasa nyo ba yun? Sabi nga nun, whoever loves correction, loves knowledge,
Doon sa who hates instruction is stupid or foolish. Sa Tagalog, sabi nga ganun, o kung ayaw mo ng pagtatama sa buhay mo, bobo ka. Hindi, totoo naman, di ba? Sabi nga, sabi kanina, di ba? Sabi nga, pag foolish sa Amerikano, sabi mong foolish sa Amerikano, bobo rin kasi yun eh. Masakit din yun. Pero kung dumating sa yung masakit, ibig sabihin, maging aware ka. Susi yan eh. Ibig sabihin, gusto mong ayaw mo maging bobo, edi alisin mo yung sarili mo sa pagiging bobo. Kaya nga, minsan basahin yung Biblia sa Tagalog. Ang sarap kasing pakinggan pag English, di ba? Pero pag binasa nyo sa Tagalog yan, ay nako, straightforward sasabihin sa iyo, hangal, makasalanan, mangmang, mga ganun ba? Ang mahirap tanggapin, pero sa totoo lang, tama eh. Ba, tumingin ka, nagkasala ka na. Kasi sa English, you look and you sin. Parang nonsense. Kasi lingwahe ng mga Amerikano yan. Pero pag basahin mo sa Tagalog yan, may mga Tagalog, sabi ko, may mga lingwahe pala dito sa Tagalog na ganito. Again, all that God wants is that we know how to use the keys that God has given us. Yung karakter niya, alam natin hindi para maabuso siya, kundi magamit sa maayos. At makita natin nakikinabang talaga tayo sa buhay na ito. Ang sarap ng buhay kapag alam nating buksan ang mga dapat pabuksan ng Panginoon na benepisyo sa atin. Alam nating isara ang mga bagay na hindi dapat para sa atin. Nasa sa atin yung mga susi. Ibinigay sa iyo, ibinigay sa akin, ibinigay sa mga mananampalataya. At kung ito'y nasa sa atin, gamitin naman natin na maayos. And again, these keys cannot be used properly if we are not led by the Spirit of God and if we are not holding on to the Scriptures of God, to the words of God. Ang mainam, binigay na sa atin to. At mainam din, binigay sa atin ng Banal na Espiritu. Para mag-deal tayo sa mga bagay sa mundong ito. Kaya ang demonyo dapat talaga sinasarahan, hindi po nagbubuksan. Ang Panginoon, binibigyan ng puwang, hinahayaan kumilos ng malakas. At dyan makikita natin ang sarap palang maging citizen o mamamayan ng kaharian ng Diyos. Amen? So tayo po tayong lahat. Kung babalikan ko yung asan na? Yan, babalikan. Yan na lang, dyan lang tayo magtatapos. Yung mga talatang yan. Thank you, Lord. Again, we need to have a proof that we are really responsible holders of the keys. Dapat responsible tayong holder ng mga susi. Kaya sabi niya ganoon dito, if you hold my teaching, which is the key, you are really my disciples. Then, alam naman natin ang benepisyo, na-unlock na natin, then you will know the truth. And the truth will set you free. Sarap siguro ng ganito, no? Na we know we can carry a lot of baggages and weights sa buhay po natin. But we hold on to His teachings. We hope in God. And we have the keys that will release the blessings of heaven
to be manifested here on earth. And we also have the keys to unlock the works of the enemy over our lives and over our families. So it's all about using the right keys and using it wisely. And by the Spirit of the Lord, we can and we are able. Kaya nga, mga mananampalataya, mga kapatid, tayo po ay tawag dito, spoiled kay God. Binigay niya na lahat eh. Diba yung sinabi sa Ephesians that He has given everything that pertains to life and godliness. He has given it. And He has already given all heavenly, spiritual blessings, diba? Gaano ikaw at ako, tayong lahat, talagang buhos si Lord. And it's not to spoil us, but to help us know He is for us. And He is not against us. And we will enjoy more from Him as we fully yield ourselves to Him and really surrender to our God. Again, church, ikaw at ako, may mga susi galing sa Kanya. Let's bow our heads and close our eyes. Tayo po'y manalangin. Muli, dakilang Diyos, salamat ulit sa mga bagay na dinala mo at pinahayag mo sa amin ngayong gabi. Mga susi. Really, it's a very useful weapon for us to lock and unlock. We have to use it to lock the works of the enemy of our lives and not dominate us and rule over us. And we can unlock the power of heaven, the resources of heaven, the benefits of heaven to be manifested, to be experienced by each and every one of us. God, it's just so wonderful to know that these keys were handed over to us. Even though we are not rightful and even qualified to have these things, pero you qualified us. I pray tonight that the keys that we are holding will be used wisely by the leading, guidance, and the help of your Holy Spirit. And also, these words from yours, we will embrace and we will never forget. Even though it is not required really for us to memorize these things, but if it is in our hearts na, alam namin hindi makakalimutan at ito'y magiging tunay na susi na sa mga sitwasyon, pagkakataon na aming inaharap sa buhay. At hindi kami lalabas na talo, kundi kami nananalo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na mga bagay na binigay mo sa aming mga susi ay talagang magamit po namin. At binigay mo ito para maranasan namin ang kalangitan dito sa lupa. Lord, take over niyo po kami. Take over niyo po ang simbahang ito. Aking dalangin na hindi kami maging ignorante sa mga bagay na ito. We really need to hope in you. We really need to believe in you. We need to hold on to your teachings. We need to just know the truth. These keys are truth from you. And these keys will set us free as well. So take over niyo po, Panginoon, ang buhay po namin, ang pamilya po namin. Ayaw mo, Panginoon, na magkaroon ng nag-go ahead ang masama sa buhay po namin. Kundi you want to stop everything and hinder the works of the enemy over our lives. And I pray, God, that these things that you have already revealed to us will be a useful tool for us to really advance in our life and advance your kingdom and bring heaven here on earth, not just to our families, but to others as well. And we know, God, nandito kami for a purpose to win souls, to disciple, and to glorify, bring glory and honor to your holy name. Help us to walk in your ways.
Help us to live our life really fully committed, dedicated, and wholly loyal sa iyo, Panginoon. Have your way. Take your place, O God. Even in this church, take dominion, God. We are not here just to exist, but we are here to make a change. Dalhin mo kami sa pagbabago. Kahit mahirap, alam namin maganda ang lahat ng ito. Purihin ka po, Panginoon, sa gabing ito, sa lahat po ng aming tinanggap mula sa iyo. Salamat sa banal mong Espiritu na sumama, tumulong at nagpapaunawa sa amin ng iyong mga salita. At patuloy kang magbuhos ng iyong masaganang biyaya sa bawat isa sa amin. At alam namin, ang mga araw na susunod ay mas magiging mabunga, mas magiging puno ng pag-display ng iyong kapangyarihan at talagang ang langit, Panginoon, ay ranas na ranas po ng bawat isa at bawat pamilya sa simbahang ito ng Life and Peace Believers Community. We thank you, Lord God, for such a very wealthy night with you. Our fellowship with you is such a wonderful time. It's very rich, Lord God, and we cannot forget it. And we will just keep on discovering more of you. We will keep seeking, and we will keep finding you, God, because you are there for us always. You never leave us. You never forsake us. All the blessings, all the praises belongs to you, O God. Salamat, salamat. Keep us all safe. Cover us with your most precious blood. Be glorified, be lifted high. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Well, good evening to everyone. Have a nice night. Magtulog na maayos. At yung holiday, make it work sa inyong lahat. Mag-enjoy po. God bless everyone. We love you. See you on Sunday at Men's sa Sabado. Bye-bye.